Charlie De Rosario ng IACT, hinggil pa din sa issue ng EDSA busway. No? Magandang tanghali, Sir Charlie. Are you there? Hi, yes. Good afternoon po. Magandang hapon po sa inyo. Ayan, finally, nakausap natin si Sir Charlie on the third and final attempt. No? Yes. So, Sir, kamusta po ang pagbabantay ng IACT sa EDSA busway? At gaano parami pa rin ang mga pasaway na lumalabag na motorista at dumadaan pa rin dito? Tuloy-tuloy naman po ang ating monitoring natin dyan sa EDSA Bus Carousel. No? At nakikita natin merong konti na pagbaba sa mga violators. Siguro nakita na nila yung epekto ng pagdaan-daan nila riyan at yung intensified na operations po natin dyan. Pero meron pa rin po tayong nahuhuli-huli, kaya lang hindi nga ho natin masabi kung kailan kami uli nandyan. Pero tuloy-tuloy po yung tao natin dyan sa EDSA Bus Carousel. So, Sir Charlie, tumaas po ba o bumaba yung mga natikita natin mula nung naging maigting yung ating pagbabantay sa EDSA busway? May, katulad ng sinabi ko, sir, may konting pagbaba ng numero at ito yung maganda, no? Pero nandun pa rin po kasi yung mga tao na laging ang sinasabi, hindi raw nila alam. Yan, tagal-tagal na po natin dyan na nagbabantay sa EDSA Bus Carousel. Opo. Okay, so sir, ano po ang mga karamihan bukod sa mga kunyari hindi nila alam at ignorante raw sa batas? Ano pa yung mga ibang mga dahilan kung bakit po Marami natitikitan sila dyan dumadaan sa EDSA Carousel busway? Ang sabi po nila, emergency, nagmamadali sila, mauhuli na sila sa pupuntahan. Yung usual na mga dahilan na hindi naman po katanggap-tanggap, no? Katulad ng emergency po. Yung emergency po, kung talagang emergency sila, edi bibigay na lang nila yung lisensya nila, magpatikit na lang sila at huwag na sila makipag-away o makipagsagutan sa ating mga enforcer. Yung iba po, sabi, emergency sila pero nakikipag-usap o nakikiusap pa sila. Sinabi po ng MMDA na papatawan na ng mas malaking multa ang mga pasaway na motoristang dumadaan po dyan sa EDSA busway. Kailan po ba ito ipapatupad at magkano na po ang magiging multa? Tinitingnan namin, no, may mga proposal na po ang MMDA at pumunta po yung ating mga kasamahan doon. Nakinig kami. Ito yung nasa public hearing stage pa naman kasi kailangan pa ho magpasa ng mga kailangan na resolusyon bago nila i-enforce yan. Ang nakikita po natin, graduated na po yung kanilang penalty. Ibig sabihin may first offense, second offense, at saka third offense. At medyo malalaki nga yung multa nila na gustong ipataw dyan. Pero lagi po nating intindihin na yung IACT po natin, Interagency Council personnel po natin, ang dala-dala naming ticket yung panikit po, TOP po ng LTO. Yung sa MMDA, meron din silang, may sariling panikit po yan. At kung nag-enforce na po sila, yun na po ang may enforce na penalty kung ang ticket nila is sa MMDA po. Okay, sir, no? Kasi sinabi po ninyo na bahagya lang yung pagbaba ng mga natitikitan o pasaway sa EDSA busway. So, ano pa po ba ang sa tingin nyo ibang paraan na pwedeng gawin ng IACT para mawala na talaga ang mga private vehicles o mga hindi otorisadong sasakyan sa EDSA busway? Marami ho tayong tinitignan na pamamaraan. Ano? Ito yung sinasuggest natin na kung pwede, wala nang open barriers sa EDSA Carousel. Kasi dyan pumapasok yung mga ibang private vehicle. Pero ito po yung kailangan pong pag-aralan mabuti dahil alam naman natin na yung ating EDSA hindi po ganun talaga kalapad. At pag naglagay pa po tayo ng mga barriers, maaari pong maging dahilan ng aksidente. So pinag-aaralan po yan tuloy-tuloy. Tapos yung pong tuloy-tuloy na pakikipag-usap, ugnayan po ng Interagency Council for Traffic sa mga mamamahayag tulad niyo, mga members sa broadcast po. At ini-intensify po natin yung ating media presence through our group, no, yung mga Facebook accounts, mga ganon. At nagpa-publish po kami.
ang ganito lang muna yung aming kayang gawin. Pero marami pa ho tinitignan eh. Meron pa ho yung posibilidad na may suggestion nga ho na ibaliktad yung takbo ng mga sasakyan ng bus carousel. Imbis na yung normal na takbo, ibabaliktad ho natin, babaguhin yung bus carousel. So, yun ho yung mga tinitignan na pwedeng mangyari. Yung mga pasahero naman po ng mga bus na bumababa dyan sa EDSA busway at tumatawid sa gitna ng EDSA dahil malayo raw ang tawiran. Ano po ang hakbang ng IAC tungkol dito? Tuloy-tuloy rin po yung aming info campaign na kung maaari, doon nga ho sila sa overpass, dumaan. Yun naman po mga PWD at saka mga matatanda na humihingi po ng tulong sa amin na maitawid po sila dahil nahirapan silang umakyat po sa mga overpass natin, tinutulungan po naman natin tumawid. Nandyan po ang Philippine Coast Guard, MMDA, kung minsan kasama rin natin yan, saka IAC personal, tinatawid po natin. Ongoing din po yung mga proyekto ng ating DOTR, Department of Transportation, para ganun po ay ma-improve po yung tawiran. Kasi ang sabi nila, masyado nga ang mataas yung tawiran po papunta sa pagtawid, no? So tinitingnan po 'yan, dinidesign po 'yan. May mga feasibility study na po na na ginagawa ngayon. Yes. Sir Charlie, magkano po ang multa ngayon sa mga mahuhuli? Sa ngayon, ha? Na kolorom, ay na ano, na pasaway sa EDSA busway. Nasa 1,000 pa rin po yung ating yung disregarding traffic sign po. Nasa 1,000 po yung multa. Pero yung sa proposal ng MMDA po, yung sa kanila medyo mataas po. At saka graduated. May first offense, second offense, at saka third offense. Alright. Sa ibang usapin naman po, Sir Charlie, kamusta naman po ang pagbabantay ng IAC at LTO sa mga kolorum na sasakyan? Tuloy-tuloy po yung ating operasyon, no? Yung IAC na mga personnel po natin, we continuously coordinate with LTO para sa mga special operations, no? So ang gusto lang ho namin ipakiusap, ito po mga mananakay natin. Kung maaari po, wag niyo tangkilikin yung kolorum dahil wala ho kayong kaprote-protection diyan, no? Wag naman sana may mangyari po. Wala po silang makukuhang anumang benepisyo dahil po illegal po yung kanilang sinakyan. Meron naman po tayo mga pampublikong sasakyan at nandyan po naman yung mga yan. So hanggat maaari po, wag po natin tatangkilikin yung mga kolorum vehicle. Sir, ano po ba ang parusa sa mga nahuhuling kolorum na sasakyan? No, impounded po yan. Pag nahuli po yung sasakyan na na-impound, no? At na-impound yan, yung multa po, pag bus po yan, nasa 1 bilyon, no? Kung van po yan, nasa 200,000. At pababa po yan, kahit po sa jeepney, no? Yung mga jeep na hindi na po nabigyan ng prangkisa, pero binabiyahe pa nila, pwede yung mahuli yan ng kolorum at napakabigat po ng multa nila niyan. Okay, sir, no? Isa pa sa mga issue natin din sa kolorum, yung kuminsan may mga terminal pa sila, no? Na kung saan sila nanggagaling. So, ano pa po ang mga iba pang hakbang na pwedeng gawin ng IAC para labanan ang kolorum ng mga sasakyan? Actually po, nakipag-ugnayan na po ang LTO, no? Ang LTO po mismo sa mga mall operators kasi meron ho kaming natatanggap na usapin o bali-balita po na itong mga mall operators, may mga terminal po, nakakapasok po yung mga kolorum van or kolorum vehicles po dyan sa loob ng kanilang mall. So ipinaalam po namin yung implikasyon, yung criminal liability na pwedeng maipataw po sa mga malls kung may mahuhuli at malalaman na may mga nag-ooperate na pinapahintulutan nila yung mga kolorum vehicles na pumuwesto sa mga terminals nila. Bukod po dyan, ano pa po ang ibang mga capability building activity ng IAC na makakatulong po sa inyong mga operatiba? Actually po, katatapos lang po yung ating incident command system training na kung saan 37 na naman po ang graduate. Ito ay sa pagkikipagtulungan na rin po ng Quezon City Local Government Unit, no? Na pag-graduate po natin yung ating 37 na mga tauhan
sa iba't ibang ahensya under DOTR. Nandun po yung LTFRB, LTO, kasama rin po natin ang Coast Guard at of course yung IAC po. So 37 po lahat yan. Meron na po tayong 2 batches na napag-graduate. So tinitignan na po namin yung level 2 kasi level 1 pa lang po yan. Dire-diretso po yan training na yan. Sir Charlie, no? Patapos na po ang ating interview. Pero since marami nagsasabi na hindi daw nila alam na bawal pala sa EDSA busway, ano po ang mensahe at paalala nyo sa ating mga motorista? Sa lahat po ng ating mga motorista na ang sasakyan ay pribado o kundi kaya hindi naman emergency o hindi naman po markado na sasakyan ng gobyerno, huwag niyo pong tangkaing gumamit ng EDSA bus carousel dahil eksklusibo po yan dun sa 550 na bases na pinahintulutan po ng LTFRB. Ganon na rin po yung mga emergency vehicles na pinahintulutan din po dyan at saka yung mga patrol vehicles ng law enforcement. Pag kayo ay pribado po, huwag na po yung tangkaing dumaan dyan sa EDSA bus carousel dahil sigurado po mahuli po kayo. Ayun, salamat po Sir Charlie at sana makinig ang ating mga kababayan sa pakiusap ng IAC. Maraming salamat po sa inyo, Sir Charlie Del Rosario, ang hepe ng Interagency Council for Traffic or IACT.